Madilim na ang bahay ng mga Mijares nang lumabas si Elenita sa kanyang silid. Mali, hindi nga pala niya kwarto yon, nakikituloy lang siya. Ngayon ay oras ng iwanan ang nakagisnan na niyang bahay at maghahanap na naman ng bagong matutuluyan, iyong malayo sa mga taong nakakakilala sa kanya bilang si Serena. Wala siyang dinala kahit na anong bagay mula sa mga Mijares, ang lahat ng naibigay sa kanya ni Mama Anselma na damit pati na cellphone ay iniwan niya sa kwarto. Sinira din niya ang mga SIM cards ng cellphone upang huwag ng matrace ang mga tawag niya sa ina. Siguro ay ang dadalhin niya lang, ay ang suot-suot na damit na hindi naman niya pwedeng iwan dahil wala siyang ni isang maisusuot. At ang 10,000 pera na binigay sa kanya ni Mama Anselma bilang allowance, siguro ay isasauli na lang niya yon kapag nakaluwag-luwag na siya, pero sa ngayon ay kailangan muna niyang hiramin ng pera para makapagsimula sa ibang lugar. Habang naglalakad patungo sa hagdan ay nadaanan ni Elenita ang kwarto ni Mama Anselma. Pinigilan na lang niyang huwag mapaiyak dahil ang totoo ay tinuring na rin niya itong pangalawang ina. Masakit din para sa kanya ang iwan nito, pero para sa ikabubuti ng lahat ay aalis na lang siya. Sana lang ay mapatawad siya nito kung darating man ang araw malalaman nito ang sikreto niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad nang mapatigil sa harap ng pinto ng silid ni Sebastian. Hindi na niya mapigil ang hawakan ang pinto habang iniisip muli ang hitsura ng lalaki. Sana lang ay maging masaya ito sa buhay. Sana ay maging mapayapa na ang puso nito at matutong magtiwala sa iba. At kung darating man ang araw na iibig na ito ng totoo, sana ay mamahalin siya ng babae ng buong puso. Tulad ko, mahal niya si Sebastian, mahal na mahal, pero may mga pag-ibig na hindi pwedeng ipaglaban. Kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, mas pipiliin mo na lang lumayo upang huwag nang saktan pa ang isa't isa. Mabibigat man ang mga paa pero pinilit ni Elenita na makaalis sa harap ng kwarto ni Sebastian. Nilakad niya ang pasilyo at bumaba sa malapalasyong hagdan ng mansyon. Inikat niya ang mata sa buong paligid bago tuluyang lumabas ng pinto. Babaunin niya ang lahat ng memoryang naipon sa pananatili niya sa bahay na yon. Nasa labas na siya at naglalakad patungo sa gate nang mapansin ang itim na kotseng nakapark roon. Mula sa kotse ay bumaba ang isang pamilyar na lalaki. Bernard, ano kaya ang ginagawa ng lalaking iyon sa 10 oras ng gabi? Serena, shocks, wala na yata siyang dahilan pa para iwasan ang lalaki, nakita na siya nito. No choice na si Elenita kung hindi lapitan ang binata. Anong ginagawa mo rito? Anong oras na usig niya sa doktor? Tinatawagan kita sa cellphone pero hindi ka sumasagot. Nakapatay kasi, rason niya, at totoo naman yun, pinatay niya ang cellphone kanina pa. Anong sadya mo, Bernard? 12:00 na ng gabi. Tumitig sa kanya si Bernard at bahagyang umiling, how did you do it? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko napansin agad kaya masasabi kong napakagaling mo. Teka, naguguluhan na ako, ano bang ibig mong sabihin, ha? Huwag ka nang magkunwari pa, Serena, or should I say, Elenita. Tulala si Elenita habang nakaupo sa loob ng kotse ni Bernard, kinwento nito kung paano nalaman ang totoo tungkol sa pagkatao niya. Ayon sa doktor ay isa ito sa mga nag-eksamin sa mga labing nakuha sa aksidenteng kinasangkutan nila ni Gabriel. Habang gumagawa ito ng eksaminasyon ay napansin ni Bernard ang isang babae roon na may suot na singsing ng tulad kay Gabriel. Nagkaroon ito ng duda sa pagkakakilanlan sa babae, wala kasi itong wallet or suot na bag kaya hindi malaman ng mga awtoridad ang pagkakakilanlan nito. Pero hindi tumigil ang doktor, nagsagawa ito ng mas malalim na pag-aaral sa bangkay ng babae at doon na nito nalaman na buntis pala ito. Kumuha ng tissue sample si Bernard sa fetus at minatch iyon sa dugo ni Mama Anselma mula sa lab ng ospital. Na-cremate na kasi si Gabriel kaya ang ginawa nito ay isang grandparentage DNA testing. Doon na nakumpirma ng doktor ang teorya. Lumabas sa resulta na si Mama Anselma ay match bilang lola ng pinagbubuntis ng babae. Kaya ang babaeng namatay ay ang totoong si Serena at hindi siya. Nanginginig ang mga kamay ni Elenita habang nagkukwento si Bernard, pakiramdam niya ay babagsakan na siya ng langit. Nagawa ko lang magsinungaling dahil kailangan, Bernard, hindi ako masamang tao, paliwanag niya. Hindi na rin nakapagpigil si Elenita, ikinwento na niya sa doktor ang katotohanan, napahagulhol naman siya habang inaalala ang nangyari kay Lolo Fidel. Sash, tama na, alaw sa kanya ni Bernard, hindi ko kayang gawin yun kay Lolo, wala akong kasalanan, pagtatanggol niya sa sarili. Niyakap siya ni Bernard at hinagod ang kanyang likod, alam ko, kaya nandito ako para tulungan ka, malalampasan mo ito.
Nagpunas siya ng luha nang marinig iyon mula sa lalaki, hindi pa pala siya nauubusan ng swerte, heto si Bernard at handa siyang tulungan, isang taong naniniwala sa kanya at higit sa lahat ay hindi na niya kailangan pang pagsinungalingan, she can be Elenita again with him. Anong ibig sabihin nito? Napabitaw siya kay Bernard nang marinig ang malakas na boses mula sa labas ng kotse, nang titigan niya ang nagsalita ay tila tinamaan siya ng kidlat. Si Sebastian pala, at bakas sa mukha nito ang galit. Lalabas sana ng kotse si Bernard pero agad itong pinigilan ni Elenita. Natatakot siya sa pwedeng mangyari, please, Bernard stay here, pakiusap niya sa doktor saka lumabas ng kotse. Nilakad niya ang direksyon ni Sebastian, mabuti na lang at malayo sa kotse ni Bernard dahil ayaw niyang marinig nito ang pag-uusap nila. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, bungad ni Sebastian, may bahid ng inis ang boses nito. Muling bumalik sa isip niya ang narinig mula kay Sebastian kaninang umaga, agad niyong pinasakit ang kanyang loob, I'm sorry, Sebastian, hindi ko magagawa ito sa'yo. Anong I can't do this with you, we already did everything, ano bang problema mo? Ramdam ni Elenita ang tensyon ng boses ng minamahal, at inaamin niya, nasasaktan pa siya lalo, bakit ba nito pinapanindigan ang pagkukunwari, hindi ba't wala naman talaga itong nararamdaman sa kanya? Bakit ito umaasta na para bang mayroon talaga silang relasyon? Umiling siya at inilayo ang tingin sa lalaki, di tayo pwede. Sebastian, alam mo yan, sa simula pa lang alam natin pareho. Hinawakan siya ni Sebastian sa braso, ano bang nangyayari sa'yo, may nagawa ba akong mali, sorry na, kung nasaktan man kita ng hindi sinasadya, I'm sorry, love, pero hindi pwede na iwan mo na lang ako, huwag kang sumama kay Bernard. She bit her lips to stop her tears from falling, ang galing kasing umarte ni Sebastian, konti na lang maniniwala na siya rito. But she knew him better, I'm sorry, Sebastian, pero kailangan nating itigil ito, walang patutunguhan ang ginagawa natin. Dahil ba kay Bernard, mahal mo ba siya? Ano bang klaseng tanong, yan? Ako, mahal mo ba ako? Para siyang sinabugan ng bomba sa tanong ni Sebastian, hindi siya agad makapagsalita. Ano, sagot, mahal mo ba si Bernard? Pinilit hanapin ni Elenita ang mga salita pero di niya talaga magawang ibuka ang bibig, kaya tumalikod na lang siya rito, pero bago niya magawa iyon ay pinigilan siya ni Sebastian. He looked at her in the eye. Huwag kang sumama sa kanya. Stay with me. Kung pwede lang, kung mahal mo rin sana ako, I'm sorry, Sebastian, pero kailangan ko. Umiling si Sebastian, you can't do this to me, mahal mo ako at hindi siya, tell me, you love me. Huminga siya ng malalim at saka umiling, I don't love you, Sebastian, I'm sorry. Pagtalikod ay tuluyan ng pinakawalan ni Elenita ang mga luha, hindi na niya kaya pang kimkimin ang matinding sakit na nararamdaman, tapos na ang malaparaisong panaginip kasama si Sebastian. Mugto ang mga mata ni Elenita habang bumabiyahe ang kotse ni Bernard, hindi kasi niya halos mapigilan ang pagdaloy ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi na rin niya napansin pa kung saan na siya dinala ni Bernard, ang alam lang niya ay malayo na ang kanilang binyahe. Nang itigil ni Bernard ang sasakyan ay doon lang siya tila nagising sa malalim na pag-iisip. Nasaan na tayo? Tanong niya sa binata, malayo sa San Lorenzo. Tumango siya at inilibot ang mata sa paligid, wala halos bahay doon maliban sa isang simpleng bungalow house. Ang bahay ko, pwede ka dyan pansamantala, walang nakakaalam na may bahay ako rito, nagpupunta lang ako rito kapag gusto kong mapag-isa. Salamat, Bernard, hindi ko alam kung ano ang pwede kong gawin para masuklian ang kabutihan mong ito sa akin. Wala kang dapat gawin, Elenita, iyon lang at lumabas na ng kotse si Bernard, sumunod na rin siya at napansin ang unti-unting pagliwanag ng paligid, madaling araw na pala, ilang oras din pala ang tinakbo nila para makarating doon. Hindi ka na sana dapat nadamay sa problema ko, Bernard, pero di ka nagdalawang isip na tulungan ako. Bernard took a sharp breath and smiled, ang mga Mijares, they have this sense of pride on their name, masyado mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili, I should know, lumaki akong nakatingala sa kanila. Hindi maintindihan masyado ni Elenita ang sinasabi ni Bernard, kasi hindi talaga niya nakitaan ng ganoong katangian si Mama Anselma. Maaaring ma-misinterpret si Sebastian na ganoon dahil snob ito at masungit, pero puno ng kabutihan ang ginang na Mijares. Mabait naman sila, Bernard, kahit si Sebastian pa. Ilang linggo mo ba silang kasama? Ako, buong buhay ko, kaya kilala ko sila, gaaman ang mga Mijares, may bahid ng galit sa boses ni Bernard.
Hindi niya ito maintindihan, malapit ito sa mga Mijares, paano nito madaling nasasabi ang mga bagay na iyon? Nagkakamali ka yata, Bernard, malapit ka kina Mama Anselma, dapat nakikita mo ang kabutihan niya, pagtatanggol niya sa minsan ng itinuring na pamilya. Pero imbes na sumang-ayon ay tumawa ng malakas si Bernard, nabalot ng kaba ang kanyang dibdib sa uri ng halakhak nito. Hinawakan ng lalaki ang braso niya at hinila siya papalapit rito. Hindi ko sila gusto, kinuha nila ang lahat sa amin, negosyo, lupa, pera, pati tatay ko namatay dahil sa kanila, hindi sila mabubuting tao, Elenita. Bernard, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Malapit ka sa pamilya nila, alam mong hindi nila magagawa ang mga nabanggit mo, pagpupumilit niya. Hindi mo sila kilala, Elenita, at hindi na rin kita kilala. You're being weird, Bernard, anong nangyayari sa'yo? Muling humalakhak si Bernard, nagbago na talaga ang tingin niya rito para na itong nasisiraan. This is me, Elenita, ang tunay na ako, napasigaw na lang si Elenita nang hilahin siya ni Bernard papasok ng bahay, sa kanyang pagtataka ay tila ba may tao na roon dahil nakabukas ang ilaw. Pagkabukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang dalawang taong nakatayo sa loob, napasinghap na lang siya nang mapagsino yon. Sir Cesar, Ma'am Basilia, may dalaw ka, Kapasya. Napatayo si Elenita mula sa sahig na kinauupuan ng marinig ang pulis na tumawag sa kanyang pangalan. Kanina sa pinagdalhan sa kanya ni Bernard ay naghihintay pala roon ang mag-asawang sina Cesar at Basilia, may kasama rin itong mga pulis na kaagad siyang dinakip. Nalaman niyang si Bernard pala ang kumontak sa mag-asawa upang mahuli siya, hindi niya maintindihan kung bakit, pero nang maalala niya ang galit nito sa mga Mijares ay doon na siya nagkaroon ng ideya. Gustong ipahiya ni Bernard ang iniisip nitong sumira ng pamilya nito. Pero paano niya ipapaalam kina Sebastian at Mama Anselma ang sa tingin niya ay panganib na nakaabang sa mga ito? Nang makalabas ng selda ay iginiya si Elenita ng pulis patungo sa isang mesa, pero ganoon na lang ang pagkabigla niya nang makitang si Mama Anselma pala ang naroon. Nakatayo sa likuran nito si Soleng na tila naiiyak, ngumiti ang kasambahay sa kanya, pero si Mama Anselma ay halos pinapatay na siya sa titig. Hindi makatingin si Elenita sa mga mata ng ginang, wala na ang dating mapagmahal na mga mata nitong nakatunghay sa kanya. So, Elenita Kapasya, tama ba? Puno ng sarkasmong tanong ng ginang. Yumuko siya at bahagyang tumango, patawad po, hindi ko po sinasadyang magkunwari bilang si Katrina. How dare you ruin the memory of my son? Hindi man sumisigaw ay ramdam niya ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa bibig ng ginang. Patawad po, wala po akong ibang masabi kung hindi ay patawad, nais ko lamang pong mabuhay. Pero hindi excuse yun para manloko ka ng kapwa, you ruined my family's reputation, hinding-hindi kita mapapatawad. May kalakip na punyal ang bawat katagang narinig niya kay Mama Anselma. Maski siya ay hindi ito masisisi, tatanggapin niya ang lahat ng insultong sinabi nito sa kanya. May isa pa akong ikinagagalit, ano po yun, paano mo nagawang paasahin si Sebastian? Ho, I know the truth, I saw it in your eyes, may namamagitan sa inyong dalawa, pero kung may delikasa ka ay hindi mo na sana hinayaang magkaroon pa kayo ng relasyon ni Sebastian, you disappoint me. Gusto sana niyang sabihin rito na pinaglaruan lang din siya ni Sebastian, na hindi totoo ang mga inakto niyon sa kanya, pero hindi na lang niya sinabi, ayaw na niyang bigyan pa ng iisipin si Mama Anselma, bahala nang siya ang magmukhang masama. Patawad po ulit sa lahat ng nagawa ko sa pamilya ninyo. You should be, pasalamat ka at kahit papaano ay kinokonsidera ko ang pag-aalaga mo sa akin, kaya hindi na kita kakasuhan sa pagkukunwari mo, pero itong kaso mong murder, wala na akong maitutulong sa'yo. Tumayo ang ginang at tinalikuran na siya, pero ganoon na lang ang pagkabigla niya nang sinalubong ni Bernard si Mama Anselma sa may pinto, nakangisi ito habang nakatitig sa kanya. Diyos ko, si Bernard, naniniwala na talaga siyang pinagplanuhan ni Bernard lahat ng nangyayari ngayon. Kailangan niyang ipaalam kay Sebastian ang lahat, pero paano? Nakita ni Elenita na tumalikod na si Soleng at susundan na palabas si Mama Anselma. Teka, Soleng, pigil niya sa kawaksi. Lumingon ang babae na puno ng pag-aalala ang mukha. Nako, Serena Elenita, baka magalit si Ma'am Anselma kapag kausap ko kayo. Sandali lang ito, please naman, pakisabi kay Sebastian na mag-ingat kay Bernard, planado nito ang lahat, please, Soleng, pagmamakaawa niya. Bakas sa mukha ni Soleng ang lungkot, Ma'am Elenita,
Alam ko rin po ang tungkol sa inyo ni Sir Sebastian, patawad po pero narinig ko kayong dalawa sa loob ng piano room niya. Alam ko po na minahal niyo si Sir Sebastian. Pero si Sir, mukhang galit po sa inyo, araw-araw pong nag-iinom at nagbasag din po ng ilang baso sa bahay, kaya mas galit si Ma'am Anselma dahil akala niya pinaikot mo lang si Sir Sebastian. Nagkandaluko na, hindi ganoon yun, Soleng, alam ko po, pero paano ko po sasabihin kay Sir, galit po yun lagi. Napahilot siya sa sentido, hindi ko alam, basta sana makagawa ka ng paraan, sabihin mo kay Sebastian. Tumango ito, wala po akong pakialam sa kaso ninyong murder, alam ko naman pong mabait kayong tao, nasa panig ninyo po ako, pero hindi, Soleng, nasa panig din po ako ni Sir Sebastian, kaya po gusto kong malaman, mahal niyo po ba talaga si Sir? Uminit ang gilid ng mga mata ni Marisa habang tinatanong ni Soleng, oo, mahal na mahal ko siya, pero hindi na mahalaga iyon. Ang gusto ko lang ay maging ligtas sina ni Mama Anselma at Sebastian. Hindi ko nahihingin sa kanya ang kapatawaran, alam ko rin naman na hindi ako totoong mahal ni Sebastian, kaya ayos lang, basta maging ligtas lang sila. Mapaklang ngumiti sa kanya si Soleng at saka ginagap ang kanyang kamay, magsasalita na sana ito nang marinig ang boses ni Mama Anselma. Magpapaiwan ka rito, Soleng, mabilis na humiwalay sa kanya ang kawaksi at walang imik na sumunod sa ginang. Sinulyapan pa siya nito sa huling pagkakataon bago tuluyang lumabas ng pinto. Nanalangin na lang si Elenita na sana ay makarating kay Sebastian ang nais niyang sabihin, sana lang ay nagkamali siya tungkol kay Bernard. Sana ay hindi nanganganib ang